The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Okay, so welcome. This is the fourth episode ng aming podcast or vlog. Dito naman ulit kami mga kaututang dila. This is Jay. And this is Reggie. And this is Chupat. Okay, siya lang yung Chupat. Siya lang. So, topic natin ngayon, for topic is tungkol sa mga vloggers. Alam naman natin na karamihan ng mga Pinoy ngayon ay na-addict na sa panonood ng vlog. Actually kami nga rin ito. Try na mag-vlog. Try kami mag-vlog. Siguro, in a way, gusto rin kasi namin hindi naman just in, syempre, will be truthful naman na gusto rin namin kumita ng pera. Yeah. Pero, part in a way din is, yung magkaroon naman ng matinong papanoorin sa vlog, yung mga tao, yung something na hindi toxic, hindi... I won't say na hindi toxic kasi may mga topic na toxic, pero something na medyo may sense. Yun lang yung masabi ko. At least may sense. May facts. Meron kayong mapapag-isip kayo kasi kahit paano naman pinag-iisipan naman namin at hindi naman basta lang na mga opinion, personal opinions namin kahit paano hindi naman kami yung gagawa ng ng basta-basta lang na kagaya ng iba na nagkokopya lang ng content or whatever. Unang-una kung sa vloggers, siguro unang-unang ayaw ko sa mga vlog ngayon is yung mga poverty porn. Yep. Usong-uso yan. Usong-uso kasi sobrang wide views na siya eh. Saka yun yung nagtitrend kasi sa atin. Dami kasi maawa yung Pilipino. Oo. Kultura natin yan. Maraming kawawang Pilipino. Saka marami ding maawaing Pilipino. Kaya yung mga tuwan-tuwa at sasabihin nila, sana ako din. Oo. Sana ikaw din. Sabihin nila, ay, ang bait naman niya, God tumulong siya. bless. Diba? So, ito na lang bigay ko sa inyo. Isipin nyo na lang kung kayo, halimbawa, natay kayo nung high school, sa short, or sa gusto nyo bang na-video yon at na-upload? Siyempre, ayaw nyo nun. Yun din yung nararamdaman ng mga hindi lang nagsasalita yung mga yan kasi hindi naman napapanood, hindi naman nila napapanood yung vlog na yan eh. Tsaka may talagang aminin natin, kapit sila sa patalit, kailangan nila ng tulong. So, tutulungan siya. Kahit a day, papayag yun siya. Papayag. May naraos nila. Kahit ikaw halimbawa, kahit ikaw, tayo. halimbawa, nung high school nga, natay ka sa short, kung hindi ka bibigyan ng tubig at pang kung hindi ka ibibidyo, papayag ka din eh. Kaya nga eh. Kasi, alam namang lumakad ka pa uwi sa inyo ng ng itsura mo. Di ba? Wala ka ng choice. Wala ka ng choice. Yun yung nangyayari. That's the reason kaya pumapayag sila na mapahiya. Pero ang totoo lang, kahihiyan nila yun. Ginagawa lang nila parang parang ibang point of view. Pero yun yung totoo. Napapahiya siya. Pero ginagamit niyo as view na, ay, tumutulong ako. Pero kung you will look into it deeply, iba yung niya. Iba yung meaning. Kasi binidyo niyo. Binidyo. Tsaka, syempre, may balik yun. Kasi naka-upload siya. So, may income kayo doon. May views. Views equals Subscribe, money. Followers. Diba? Ayun. For the bibigyan mo, 200. Magkano ba rin sa'yo? Sabi ko lang, hindi mo 5,000 sa isang view mo. Nung binigay sa'yo ni Facebook or ni YouTube. Magkano lang ba yung nilabas mong pera? Ang dami niya, motovlog. After pandemic, yung may nakita ko mag-asawa, minsan yung lalaki naka-wheelchair, medyo namamanas na. Ang binidyuhan sa tapat ng bahay namin na
ang binidyohan, yung payat na asawa babae na tutulak. Siya yung nakasakay sa wheelchair, siya yung may hawak na pera. Which is, pinahirapan po babae yung pilay talaga. Yung namamanas na Namamanas lalaki. na lalaki gawa na ano. Siyempre mataba, namamanas eh. Siyempre hindi naman alam yung viewers yun. Oo. Sa Then, video. yun, sa video, talagang, ako, aminin ko, sobrang allergy na ako sa property porn. Sobrang nandidiri na ako kasi, ito sa Bible to, kapag nagbigay ka ng tulong, huwag mo na ipaalam sa kaliwa mo ang ginawa ng kanan mo. Kasi ang bahala sa'yo, ang Diyos. Yung ngayon, kung mo yung mga property porn na yan, nabigay na sila, nalis na nila yung blessing nila through sa tao eh. Oo, kasi nakakuha na sila ng Views. income. Tapos pinupuri na sila ng tao. Ay, mabait sila. Ano, tingin niyo, bibas pa kayo ng Diyos? Ang nangyayari ngayon, Ayan po ay ayon sa aming resident philosophy sa dating Bible analyst na si Pat. Kaya medyo talagang sobrang allergy ako sa property porn kasi hindi na siya talagang walang yung pagtulong talagang hindi siya pagtulong eh. It's the way na ginagamit lang niya yung talagang isang tao. Negosyo siya. Negosyo, hindi siya. It's a negosyo. Negosyo na. Ang product niya is yung video. Ang pinagkakita niya yung mga kahihiyan ng ibang tao. Kahihiyan ng tao, natutulungan niya, naiyak, ang knockdown niya. Pero, actually, parang ano yun eh. Parang, ano pa nga sila eh. Parang nilulubog pa nga nila yung tao na ano eh. Tsaka totoo lang, kung saan mangyayari yan, abutan ako ng mukha ng tulong na mga sabihin na nilang hindi ako nagpapasalamat, wala akong utang na loob, pero hindi ako magpapasalamat at tatanggap ng tulong kung ibibigyan nila ako. Kasi yung dinadanas kong hirap ngayon, in the future kung magsisikap ako ng magkano, maaaring malagpasan ko yun, pero yung i-document mo yung paghihirap ko, yung ikaw yung kumita. Ikaw yung kumita. That's selfishness talaga. Kaya nga talagang pinipili nila yung walang maano. Eh, talagang mga walang choice. Actually, minsan, hindi lang yung walang choice, pati yung mga yung hindi naman yung walang masyadong knowledge, alam nila. Talagang hikahos talaga. Yung ginagamit nila yung ating tawag na yung kamangmangan. Kamangmangan ng mga mahihirap. Mga bata. Ginagaya mga bata. Ginagamit nila yung kamangmangan ng mga bata. Para siyempre mga bata. Kasi mabibigyan ako ng Kiling nyo eh. Video lang naman yan. Sa video kasi bata eh. Hindi nila alam. Kung ang magulang ng bata, pwede ka i-demanda. Pag nalaman nilang inilabas mo yung video ng bata nang walang permission nila. Child abuse yun. Pwede nga yun. Diba? Without the knowledge or without the pahintulot ng magulang ng bata. Diba? Bawal yun. Pero siyempre, mali mo, inamultan mo na yung mga magulang. Tatanggip ba mga magulang? Marami na rin pa-birthday porn na scripted. Yes, isa pa yun, no? Kakusapin mo yung magulang. Hindi, tsaka yung iba, kunwari tumutulong, yung pala kasamahan nila sa taping. Ayun ba? Dami ako nakakita ng gano'n, di ba? Tsaka isa pa, kailangan mo lagyan ng sad music, talagang nag-aano kayo, Oo, parang talagang slam na nabasa siya ng Mickey. Tutunog na naman yung Yan na naging epekto siguro sa atin ng mga reality show. Yes. Reality show. Kahit anong show naman, reality show na. Mga reality show na, alam mo yun, siyempre hindi naman lahat nilalaban, hindi naman lahat totoo, reality daw, pero may mga part na binabago sila. Tulad nung ano. It's on the editing. Yes. Hindi siya raw. Hindi siya raw na nangyari, na raw na tumulong ka na talagang ano siya. Walang editing, walang halong acting. Diba? So, bukod doon sa poverty porn, siguro another one na kinakasaran ko siguro is yung mga prank. Buti nga nabawasan na yun ngayon. Oo, kasi dati, ang dami. alam mo ba yung sa sobrang prank kayo ng prank, may nauud na prank pa ba sa araw-araw kayo nagpa-prank maghapon?
May napaprank pa ba doon? Kaya meron din naman scripted na prank eh. Pero alam naman niya, pero alam mo yung kunwari hindi niya alam. Tapos ang akin na, Yung naalala kong prank na parang scripted is yung titingin sa butas tapos papasayin ng pie. Kaya isang box. Oo. Naalala mo yun yung nasa ano? Hindi kasi ako nanonood Yung may ganung prank na bilang nilang aanin ng pie sa mukha. Isilipin doon sa ano. Sisilip sa butas. Sa dami ng angulo ng camera, hindi niya alam na may camera nakatutok sa kanya. Actually, fan ako ng mga prank shows. Yung just for love. Just for love kasi. Pero yung mga prank ng mga vlogger na sobrang obvious, Tapos harmful. Isa pa, Harmful medyo pa. delikado. hindi pinag-isipan. Yung safety ng ano, ipapapit Tapos yung iba nang papahiya lang. Isa pa yun. Walang sense. Ginagawa niyang tanga yung mga nasa paligid. Makikita mo naman kasi yung parang isipan talaga sa basta-basta na lang eh. Just for love, yun, nakapanood ko rin yun dati. Meron pa naman ngayon. Meron pa naman ngayon, pero hindi kasi ako siya nakapanood na. Pero makita mo naman hindi siya harmful kasi yung pinarang nila nakatawa pa eh. Hindi, tsaka Hindi pinag-iisipan pa nila. di ba? Hindi tulad dito na Pinag-iisipan galit-galitan, na nagagalit na yung pinaprank nila. Na marami nang nagagalit. Kaya nga, kaya ang hirap ng ganun ano. Ganung prank na hindi mo na inisip yung consequence. Oo. So, pwedeng ito yung mangyari, pwedeng ito, baka ang ma-prank mo, hindi pala ano, hindi Kahit pala okay. yung prank na kidnap, Oo. may gumawa sa Pilipinas. Sobra naman yung ganun. Oo. Paano kung ano? Scandalous na kasi masyado Oo, doon. sobra. Tapos talagang alam. Tsaka yung paano kung scandal. halimbawa nagkikidnap sila doon, may tumakbo, nataranta, nadamay, na akala talagang kidnapan Hindi siya. nga buti ka na magkabarilan. Hindi ka na sila mabaril, di ba? Oo. Yung At mga pwedeng mangyari. kung nangyari yun, at yung balan na yun is possible pwedeng tumama sa kanila, sino may kasalanan? Sisisihin pa nila yung polis? Oo, di ba? Kakasunin na yung polis kasi sasabihin nila, hindi naman talaga sa totoong nag-ano. Pero siyempre, Pwede nilang itago yung video na yun. Kung sabihin, hindi nangyari yun. So, yung harmful na magagawa nila, talagang hindi nila inisip. Ang inisip lang nila is prank. Naalala ko si Marino. Pero ibang topic yun. Ano pa ba? Ano ba bang mga ginagawa ng mga vloggers? Siyempre, yung sikat na sikat ngayon na Scatter. Oo, yung mga Sila- influencer yun eh. Oo, na bandang huli. Or kahit minsan mag-ano ka eh. In general lang, mga vlogger. Sport vlog, analytic vlog, gaming vlog. Pero bandang huli kasi ang nangyayari, nag-ano sila nung sugal. Nagpo-promote sila ng sugal. Parang, ha? Ang explanation nila, yung sugal is legal daw. Kasi DTI, Pangcor, ang dami pa nila sinasabi, registered daw. Kahit anong sugal yan, ang epekto niya sa tao, legal man o illegal, isa lang. Pag na-addict ka rin sa legal, kaya tinanggal na yung online sabong, di ba? Kasi masamang epekto sa tao yun. Ngayon, pinalitan ng ano, scatter. At saka, totoo lang ako as a person na nagkaroon ako sa family namin ng mother at father ko parehong addict sa sugal. Hindi lang naman kasi yun ang maapektuhan, hindi lang yung tao, kundi yung buong pamilya ang maapektuhan. Yes, tama. Kasi yung buhay nyo, yung kabuhayan nyo na nasisira. So, para sa akin talaga, legal pa yan or ano. Lalo na yan, kasi ang parents ko nagkakasino. Yun, pupunta pa sila sa casino bago sila magsugal. Pupunta pa sila sa bingguhan sa mga mall bago magsugal. Pero yan, Diyos ko, online. Saglit mo lang i-transfer. Pwede niyong ubusin ng pamilya mo nung addict sa sugal niyo yung pera ng buong pamilya niyo. Saglit na saglit lang. Minsan hindi nyo pa alam. High-tech na Ngayon kasi ngayon. sobrang nila, pagkakaralan kasi nila, parang itago yun eh, di ba? Kasi online na siya. Speaking of sugal, yung lolo ko, addict sa sabong yan. Ang daming lutang na itayan yan.
Talagang ang natira sa amin, yung bahay nung pinatitili ka na lang yung bahay na ang lamin yung lupa rin ito sa bayan namin. Sa tapat ng yung dating supermarket na nagsarado, yung South Supermarket. Lupa pala ni lolo ko yun. Dati. Mo, mayaman na si Patrick sa Kaya nga lupa. kaya siya dating nagsimula siya sa Private school. private school. Hindi naman sa ganun. Pero hindi, wala na yung lupa na yun before ako'y panganak. Kasi ang sabi ng lolo ko, So si Patrick pala ang malas sa buhay niya. Simula. Simula rin pinanganak siya. Tapos ano na? hindi pa ako pinapanak, wala na yung lupa. Ang Ah, sabi ng lolo ko, bago niya ipamanas kasi wala pinag-aralan yung lola ko. Kaya ano lang siya, kumbaga nori-nori ng lola ko, bago raw niya ipamanas sa asawa niya, ikatalo na lang doon niya sa sugat. Yun. Itatalo na lang niya sa sabo. so napakaganda, di ba? Wala pang vlogger nun. Wala pang vlogger Eh nun. paano kung may vlogger Eh, lalo na ngayon na na ito? Lalo madaming Kasi nagsinatik sa Kasi, atin. di ba yung vlogger nga naging, minsan naging life coach, influencer. Tsaka, maririnig mo doon sa mga vlogger, ganito nila kasi i-promote yung sugal eh. Nananalo sila. Sabi gano'n, Madali. oh, bilis-bilis naman. May 10,000 na agad ako. Yes. Alam mo yun. Kaya sa commercial nila, gano'n. 10,000, mabilis mag-pay Ang dali out, lang. ang daling manalo. Madaling man. Hello, sugal yan. Ganun pa din Mas yan. maraming talo kaysa panalo sa sugal. Kaya nga tinawag na sugal yan eh. Yes. Ang laki ng risk. Sobrang laki ng risk. Kailangan mo Ay. italaya. Pero bigyan mo legal, kahit illegal yan, kahit illegal yan, it is the same ang mangyayari epekto niya. Sisira at sisira ng buhay yan. Kaya sabihin yung meron pa mga vlogger yung tatanggol sa ako ng sugal na Mas sinasabi. pabayaan nyo yan. Kung diskarte nyo huwag ng sugal, pabayaan nyo. Kayo sa inyo na lang yun. Huwag nyo pakialaman yung ano, hindi. Marami na kayong sinira. Tama na. Influencer na kayo eh. Oh, dahil Hindi na mo yung sabihin sa inyo. Pag sabihin, bad influence sila. Hindi ko sinasabi yun. Ah, Kaya sabihin nila, tigilan na nila. Kasi sa akin, oo. Huwag na nga sila. Pag-influencer na sila sa tingin ko. Pag talagang nag-promote sila ng sugal. Kaya, please lang. Tantanan nyo na yan. Narinig po ninyo, ayon kay Chupat, tigilan nyo na yan. Hindi na yan. Kaya ako ng... Nagagalit na po si Chupat, wag po kayo Hindi. wag po kayo ganyan. Ako ang pinaka ano sa amin, pinaka cool sa amin. Hindi ako madaling magalit. Siya yung Takot ko pinaka-cool. sa asawa ko. Siya yung pinaka-cool sa amin, siya yung pinaka-coolan ko lang. So, ito, next siguro, ano pa ba? Na mga Food vlog. Food vlog, oo nga. Vlog naman, no? Mga food vlog na nagsasabi na napakasarap ng lahat ng pagkain na pinupuntahan nyo, magsabi naman kayo ng totoo. Yes, please. Yes. Nakakailang punta na ako ng mga sinasabi nyo, lagi na lang ako napipay. Kahit din ako, nangyari din sa akin yan. Ako din. Kasi malapit lang sa amin. Pinuntahan ko. Ang masakit Basta ang pa. servisyo. Ang masakit, pag malayo sa inyo. Isa pa Hindi, yun. ang masakit pa noon, dahil binlog nila, nag-trending, ang haba ng pila. Diyos ko, nag-trending, ang haba ng pila. 3 oras akong pumila para sa isang halo-halo na hindi naman masarap. Ako naman, yung pinahilihan ko talaga yung pork chop. Ang laki. Ang laki talaga ng pork chop. Sumatik na yan. Ano nga sa pork chop? Ay, tinapay. Puro oil na. Puro oil. Breadcrumbs. Ang dami ng breading, naging bread. Bumili tuloy ako ng peanut butter. Ginawa ko palaman. Kasi tinapay siya. Tinapay na tinapay. Pero pagdating sa bag, napakasulit ng 99 pesos mo sa laki ng pork chop na to. Napakasarap. Hindi ko maintindihan bakit ganyan lagi yung... Ganyan ba talaga kayo magsalita sa totoong buhay niyo? Hindi mo kayo Kung saan mag-vlog. masarap. Dapat pinipilahan. Parang isa yung tono niyo eh. Parang may cartoon character eh. Nung 90s eh, yung anime ng 90s. Nakikita mo si Mr. Pork. Oh, hindi. Nakakapaminig ka ng laman. Ganyan lang mga tono nyo. Tapos, Pare-pareho lang. papakita nyo sa TV na sarap. Tapos yung iba nagmumukbang, makikita mo. Tapos dinudura lang naman nila. May mga Oo, parang gano'n. Nagsasayang pa kayo ng pagkain. Sasaya ng O pagkain. tinutulong nyo na lang sa mga hindi nakakakain.
pagkain. Hindi, kahit sabi mo, huwag na kayo tumulong, huwag na kayo mag-aksaya. Tapos, Yun, Huwag pwede. na, kung tumulong man kayo Oo. sa hindi nakakakain, Huwag niyo i-video. huwag nyo i-video. Ibang usapan na naman yun. Kasi yun na naman yung unang-unang iniisa namin. Yung porn. Yung poverty porn na yan. Oo. Yes, poverty porn. kami yung tumutulong. Tapos, yun. Pero talagang sa food vlog, dismayan talaga. Kasi, Laging masarap eh. laging maharap eh. O laging ano eh. Hindi ko ba alam kung ang food Laging vlog ba? sulit na sulit. Sulit na sulit. Ang food vlog ba, ano, ini-sponsor ba yan ng Minsan. pinupuntahan nyo? Minsan, siguro, may sponsor, tatawagan. Kasi meron yung, hindi, meron kasing, ano, yung sa 3 yung pansit. May tumawag kala ate din na iba-vlog daw yung kanilang, ano, pansit. Humihingi ng caching. Oo, meron. May tumawag daw sa kanila. So, sabi nung ate din, hindi namin kailangan yan. Kasi kilala na sila. Kikilala din naman kami. Hindi na kailangan ng Na, market. napunta nga sila sa biyahe ni Drew eh. Napunta nga sila doon. So, hindi kailangan Tsaka na... sa biyahe ni Drew, pag uwi mo naman, huwag mo naman sila. Hi, Drew! Drew! Dati si, ano, Joke lang. Pero syempre, ganun talaga. Kada biyahe ni Drew kasi, kada biyahe pag uwi, buntis si Iga eh. Syempre, nami-miss yung asawa niya. Ganun naman talaga. Pero, isa yan sa vlog na talagang gusto ko. Mga biyahe ni Drew, yes. Actually, Maganda ito sa yung parang puntahan. nga nung travel vlog. Halos sa kanila... Isa travel yan vlog. sa mga, originate. speaking of sa mga vlogs, isa yan Oo. talagang gusto kong mga vlog. Biyahe ni So, Drew. Kaya lang, sa food vlog, nakaka-engage kasi crush ko rin si Ian. talaga naman nung high school tayo Oo, dito kasi sa... Sa mga BJ ng mix at mga crush natin. Oo, Si, ano, si DJ Heart, natin yan. Si Ian. Si talagang nung pa yan sa Channel 7 yung palabas nila, PGI. Basta may palabas nila na PGIS. na para sa mga teen. Kasama niya, kasama yata yung sa ato nito. PGISTUBWXYZ. Basta yun, di naman yun. Hindi ba na yata yung... Basta meron silang palabas dati, napapanood ko na si Iya, nagandang kalit ako, unang tingin magandang siya. Pero yun. Ngayon, 5 na sila. Congrats on your baby. Oh, Bakit gusto mo kami i-sponsor? Kahit isang travel lang. baka naman. Dahil kami May travel din. Mas may pera. So, ayun, ano pa ba? Ano pa pang mga ginagawa ng mga vloggers? Yung mga sumasayaw ng... travel vlog. Yun. Kudos daw kasi napapakita niyo maganda Pilipinas. Okay naman. Oo, Okay, mga maganda travel naman. vlog. Pero minsan maging thoughtful kayo sa mga price ng hotel ha. Kasi Isa, hindi. Nagugulat na lang kami sa Iba pala yung presyo. Iba yung presyo pagdating doon. pero kudos sa inyo kasi pinapakita yung ganda ng lugar. Pilipinas, maganda ng Pilipinas. Tsaka yung kumbaga, yung mga taong hindi makapag-travel. Tsaka sana- travel nila. na nakikita nila. Suggestion ko lang pag travel vlog, yung travel talaga ha, hindi yung puro mukha niyo sumasayaw, minsan talaga yung mukha niyo lang ang napapanood ko eh. Hindi Ang yun. ganda ng sunset. Asan yung sunset? Yung mukha nila nakikita. Ang ganda ng sunset sa post. Sabi ko, ano sa sunset? Ayun, yung mukha nila Pinapakita nakikita. mo yung abs mo. Kilala mo kasi yung artista yun. Ay, hindi. Si ano yun? Isa sa mga hunks. Na nagrarap na ngayon. Yung ba yung kumakanta ng ano? Milk tea. Milk tea yun. May post ang ganda ng sunset. Ganda ng sunset. Nakatutok. Nasaan yung sunset? Alam mo, gusto niya yun. Alam mo, pag pinagsama-sama yung abs namin, Ah. mamapantayan din namin yung abs mo. Alam ba abs mo? Alam mo, baka may... Isa lang. Dalawa, tagagalaw kami. Hindi, six-pack na yun. Di ba? Tigda dalawa, kaya lang layer. Dahil nga suggestion ko sa travel vlog, talagang focus tayo sa yung lugar. Sa lugar. Maganda kayo, Mga scenery. parang pogi kayo, pero travel vlog nga eh. Dapat passion vlog nila ang ginawa nyo. Ano ko rin yung mga nagbo-vlog ng mga sayaw-sayaw ng sexy, mga Hindi naman vlog yun na posting lang eh. Kasi
nasa vlog na rin nila sila yung mga nag-vlog sila ng mga bastos na joke, na na Sa mga daily na sayaw pati. daily na sayaw, mga bastos na joke. Minsan naririnig ko sa bata medyo, social media, maraming Nakikita rin ng nakakakita ng bata. Oo. Please lang. Mga sayaw Talagang na daring. yung yung pangalan pa ng vlogger is Ala, tapos babae is basta ginbit, mga ganon. MP yun. Basta yun, mga ganon. Tapos yun na papakita mo may sugar daddy ka, na binibigyan ka ng parang masyado nababa mo yung sariling para sa view. Masyadong pagmamalaki mo na may sugar daddy ka. Na dahilan sa... Oo, kaya nagkakapera ka pagka walang pagbablog at pagkakaroon sugar daddy. Parang binababalan nila yung... Alam mo natin, let's be real, lahat tayo kailangan natin ng pera. Lahat tayo nag-grind para sa kapital. Pero maging proud ka pang may sugar daddy ka? magkaroon ka naman ng kahit pa paano na Sense of... Dignidad. Ang sarili mo. Kasi may napanood akong ganung nagbablog na tinanong ko lang kanya may sugar daddy siya, inosente siya. Pinapakita niya inosente siya na nagpunta sila sa isang restaurant, nilibre siya ng sugar daddy. Tapos binigay sa kanyang karne, bakit daw hilaw? Kasi nga, ang pinili niya sa karne niya is Medium rare. Na steak. Kaya daw hilaw. hindi naman hilaw yung medium rare. Siyempre, hindi nga alam nung ano. Hindi niya nga alam kasi Alam niya. bakit daw hilaw, pero nung nakita na umorder yung kanyang sugar daddy ng well done, gusto raw niya yung gano'n. So, oo, di ka laki sa yaman, di ka naiintindihan ko, pero huwag mo na yung pagmalaki na linta ka sa isang lalaki na may kaya ng edad. Wala namang masama mo. Kahit na i-birth mo yung mukha makikilala ng mga anak niya yun. Kasama ba yung lalaki? May anak. Sugar? Tapos sa vlog niya, sinasabi niya sugar daddy niya yun. Wala namang masama kung may sugar daddy na. Oo, pero... Kung may relasyon kayo, matanda yung karelasyon mo, walang masama. Walang masama doon, basta kayo talaga yung magka-partner. Baka na nagmamahalan ka. Pero, siguro, yung parang i-broadcast mo pa na... Oo, na pinapalahan mo siya. Yung pinakaya ko yung binibigyan ka ng malaking regalo na kaya mo siyang iwanan pag nakakita ka ng mas mayaman. Mas mayaman, isa pa yun. Kasi may ganun siyang tendency na iiwan, meron siyang vlog na ganun na iiwan niya siya pag may higatan. Pero actually, sa standard niya, talagang hindi ko masasabing kaya pa niyang makaloko ng ganun pang sobrang mas mayaman pa. So, yun. Siguro isa pa rin mga vlog na... Yung mga entitled na vlog. Mga entitled na vlogger. Oo, marami yan. Dami ko na. Yung vlogger ako, dapat bigyan mo ako ng ganitong Oo. Tapos yung mga kasama na yun sa mga mga motorist na vlogger. May camera ako. Ako dapat, nakakamera ka. Lagi na lang tayo gano'n, kung vlogger, may kapangyarihan ka na. Oo, hindi kamot may camera ka, ikaw na agad ang tama. Ang dami nung gano'n, dami ko nakikita ng gano'n na, may camera ako. Nakabidyo ka! Pero mali naman sila. Kausap yung aso, no? Huwag mo kakagatin, nakabidyo ka! Sabi ng aso, what the? Sabi kayo, baliw na to, no need to kagat. May rabies na to. Tapos, isa pa siguro yung mga fake. Sobrang pamimake. Kasi yung iba, hindi yung mga fake na scripted na mga ginagawa nila na sometimes yung nagkukunwaring mayaman, nagkukunwaring mga flex. Mga flex na sobrang yaman ko, dami-dami kong pera, pero pinapromote nila gaming naman. Hindi, tsaka yung flex lang na kunwari. Kasi sobrang kumbaga na-influensyahan ka sa maling paraan. Kaya yung iba, instead na magpa-vlog din ako para yumaman.
Hindi ako mag-vlog para may release yung idea ko. Mag-vlog ako para yumaman. Yung iba naman nagpapanggap talagang mayaman. Kasi iba, nagpapanggap din na mayaman. Oo. Na kunwari, bibigyan ka, tapos bebentahan ka ng course online. Yung mga ganun. Tapos, yung instant yaman yung course. Oo. Pagka nag-avail ka nito, yayaman ka. May ano, parang overnight. may porsyento ka within 2 days, pero- malaki. Pero pag tinignan mo naman, mukhang hindi naman. Mayaman na siya kasi nakabenta siya ng maraming course. Pero meron ako nakita, ito vlogger, influencer na nagbebenta ng course, nakakabobo raw ang work from home. Pero yung course na ino-offer niya is Work from home. work from home. Ha? Pero sabi niya, nakakabobo yung work from home. Huwag kayong aasa sa ganyan. Ito, course ko, ganito. Sa course ko ito, mas kikita ka ng malaki. Mas mabahay ka. Kahit nasa bahay ka na. Oo. Yun din naman yun. Tsaka hindi ba too good to be true? Kasi kahit kanino available yung pangyaman. Pero hindi naman yung mayaman ng Pilipinas. Tsaka, pagka huwag naman kayo magpaggap na financial advisor. Oo. Kahit naman nga, sabihin natin, hindi naman kayo. Unang-una, bakit naman ka ng financial advisor sa US? Nag-aral, experience. Talaga naging expert sila gawa ng mga ganung pagkakataon. Pero sa Pilipinas kasi, nakahawak ka lang ng pera. Financial Kasi advisor. mayaman ka, nagkaroon ka lang ng pera, financial advisor ka na agad. Oo. Kumita ka lang sa isang ganito. Oo. Financial advisor ka na. Nakabenta ka ng malaking lupa, nagkaroon ka ng pera, tapos sabihin mo, pinag-advisor ka na. Kaya kumita ka sa isang may malaki kang commission sa isang ganitong Kalimitan samahan. kasi Samahan. nakakita ko nagbebenta ng lupa. Kanyaman. May mga ganun na may mga proof, pero sila sa probinsya, tapos pupunta sila sa social media, kung ano sasabihin nila na di ba, yung nausap pa nga yung NFT, yung cryptocurrency. Ang daming financial advisor yung mga panahon na yun. Pero wala naman. Ano nangyari? Lumubog yung NFT. Ano ba yan? Axie ba yan? Wala ko sinasabing aksya. Pero Pero parang gano'n na. Parang gano'n. Parang Pero gano'n. ang dami talagang dito. To the moon! Yes. Ang dami talagang Kaya nga Bitcoin, di ba? Bumagsak. Sobrang dami kasi. Sobrang, ang daming financial, ang daming digital, ang daming naging title, ang daming naging CEO. CEO? Excuse me po. Ang daming mga naging crypto experts. Naging crypto expert, naging financial expert, pero ano ba talaga nangyari? Ba't kayo yumaman? Baka naman yung nag-work sa'yo, hindi mag-work sa kanya. Oo. Kaya wag mong yung iba, hindi kaya yaman sa pagiging empleyado. Ay, paano naman yung unang naging empleyado ng Google? Kaya nga, Di ba mayaman na yun? hindi ka magiging, hindi ka mayayaman sa pagiging empleyado. Kailangan mong mag-risk. Kaya magnegosyo. O, kailangan mong negosyo. Hindi tayo pwedeng lahat negosyante. Oo. Hindi. Paano ako magbebenta kung lahat kayo negosyante? O, kaya nga, hindi pa Wala yan, pwede, customer. hindi pa pwedeng in-advise mo sa kanya. Yung Pwede nangyari sa'yo. sa'yo, mangyayari sa kanya, yung iba kasi, nagtatrabaho from, paycheck to paycheck. So, ano mangyayari doon? Kailangan man niya i-risk yung kanyang trabaho? Eh, kung hindi mag-click, eh, dilubog silang mga pamilya. Diba? Kawawa naman. Eh, kaya nang sumugal sa negosyo, may pangsugal sila sa negosyo. Eh, paano kung wala talaga? Mahirap yung ganun. Naisasabi mo sa kanya yan, na-iris mo yun? Pag na-iris ba niya yan at nalugi, kaya mo ba siyang sagutin? Sasaluhin mo ba siya? Kasi hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng tao may pagkakataon sa ganung sitwasyon. Ako, takot ako mag-risk talaga kasi wala akong pera. Pero kung May kanya-kanya kasi tayong Oo, kasi goal talaga. sasabihin mo doon sa kung influencer ka, hindi kaya yaman siya pagiging empleyado. Oo, kabat tong mga yung Yung mga ads, talaga yung ads. usually yung mga naggaganyan, yung mga vlog na ganyan, yung mga tao doon, mga Nagpapromote na sugal. tsaka yung nagano, yung tao doon, na Negosyo. networking. Yun, yung mga MLM. Kadalasan ng mga nagaganon, yung MLM mga na matawag doon? ba't magalit na galit sila sa mga nagtatrabaho? Oo. Hmm. Eh, malay mo bakit di nila kaya i-quit yung job nila? Kasi di nila kaya. Kasi wala silang paycheck to paycheck lang sila. Wala silang pangpuhunan. Sabihin mo, umutang ka sa kanon, umutang ka sa ganon.
Dami-dami na Ang dali yung sabihin yun, kasi may mauutangan kayo, paano ko ba mauutangan? Eh, tsaka pa, paano ba? Di ba rin na wala akong masyadong maraming pera, tapos wala akong utang. Oo, hindi naman magkaiba ang mindset ng Pilipino eh. Gusto niya may utang-utang kayo, no? Kaya minsan dami rin eh, kahit minsan sa mga mainstream media nagpapanggap na na expert sila, pero makita mo naman marami silang negosyo na ipatalo. Marami lang talaga silang pera, kaya hindi sila lumulubo ng lubo na lubo. Yung mga pampuhunan Pero sila. kung tutuusin, marami na rin sila na ipatalo. Kaya ewan ko bakit hindi kaya sa pagiging empleyado. Madali sabihin sa niya, pero baka hindi madali sabihin sa iba. Oh, madaling sabihin niya ng mga vlogger. So, balik tayo sa mga vlogger. Yung ano pa, isa pa ba? Yung mga, yun nga, doon sa mga fake na ginagawa nila. Yung mga, ano pa bang madalas nilang ginagawa? Yung mga fake nilang ginagawa. Fake. Madalas na ginagawa nilang ano, hindi naman totoo yung ano eh. Yung ayun, isa pa pala sa mga vlogger, yung gumagawa kayo ng delikadong mga bagay na gayahin ng mga ano, mga bata. Para lang pansinin kayo at mag-viral kayo. Yung mga tawag doon, yung mga nagmumotor ng naliligo. Meron yung nag-video na pinasok sa expressway yung motor niya na na below ano? 150cc. Below 150cc lang yata yung 150cc Raider. Raider 155cc lang yung motor niya. 150cc yung pinasok sa expressway. Yung mga nagbablog na sobrang ano na siya. Risky. Yung mga nagbablog ng ano, ng tawag doon, top speed. Yun. Mga vlogger na Buti sana kung kayo lang ang maapektuhan na. Makakadami kayo. mga feeling professional, wala naman sa racetrack. Isa pa yun. Kung nasa racetrack kayo, diyan kayo maglabas ng gigil nyo sa ano, sa linyador kasi controlled environment yun. Pero pag sa ano, Sa public road. kayo, public road, May magta-top accident. speed kayo, may tumawid lang aso dyan. May aksidente. Diba? Saka may aksidente ka ibang motorista. Yun ang Magbabanking ka, wala namang sa lugar. huwag kayong kaskasero. Huwag Huwag kayong kaskasero. Ulitin ko, huwag kayong kaskasero. Yung mga nagbe-banking, nagbe-banking. Yung mga nagtatap. Sa banking, sa ba lagi may nagbe-banking na kalsada. Sa ano, Marilaki. Marilaki. Yun. Sa kabyang cave, nilagyan nila ng yung mga curb line, nilagyan nila ng barrier sa gitna para iwas banking eh. Oo, para talaga. Sa ganda rin ko sa Marilaki. Diba? Pero talagang yung mga delikadong stunt, please lang. Minsan kasi talagang nakikita. Wala kasi, ang nangyayari kasi, alam mo yun, Yung sa India, yung mga tumatambol sa harapan ng babae. tinatangkilik kasi kaya minsan, alam mo yun, totoo sila, tinatangkilik sila. Pinatangkilik, Kahit pinapanood. risky, ginagawa nila. Mumurahin sila ng delikadian. Masaya pa sila kasi views yun eh. Comment yan eh. Or may comment yan na galit sa inyo, publicity yan. Malamang kayo galit na rin kayo sa amin. Malamang galit kayo sa amin kasi pato-pato Pero real talk lang. Oo. Kung gusto niyo mag-race ng mga ganyan top speed, magkita kayo ng racetrack. Huwag kayong magulo sa public road. Tsaka kung galit kayo, pato-pato sa langit ng tamaan, sa pool. Nakanabaltaan niyo ba yung sa ano, yung may vlog sa... Yung sa Taiwan, Hindi, nag-vlog. may nag-vlog na motorista, motorcycle, ano siya, Kawasaki na Ninja. Ito, nataka naman ako. Nakalagay kasi sa post niya, Kawasaki 150, pero alam mo Ninja, may Ninja bang mababa sa 150? Meron mga lumang Kawasaki Ninja. Na mababa sa 150, pero pinost niya na 150 lang yung ano niya. Tubal pa yan yata. Pero, ang totoo naman, inaminado naman siya eh, ang totoo, ang motor talaga niya, 450 naman talaga. Nakalagay lang sa text niya, 150. Siyempre, nag-trending yun. Mga clickbait na ganyan. Nag-trending siya sa ano. Ano nangyari, kawawa yung toll agent, yung mga tauhan doon. So, naiimbestigahan pa sila, nakatawa kasi sila, alam din sa sarili nila, train sila na makakilates kung yan ay 450 or 150. Kasi,
pinatawag sila, bakit daw nakalusot yung 150? Eh, totoo, syempre, alam nila sa sarili na, ay 450. Tsaka minsan lang may RFID, di ba? Hindi yun nga, kaya nga ang nangyari doon, sino naapektuhan? Yung mga gwardiya, yung natrabaho, naapektuhan, pinaimbestigahan sila, bakit daw nakusot. Pero, inamin na ng driver na hindi totoo yung nakapost niya. Nakalagay doon na 150 lang yung ano niya. Hindi na nga yung mga fake na nga yun. Okay lang naman yung clickbait as long as medyo totoo. As long as ano, kasi baiting naman talaga yan eh. Magbe-bait ka ng tao na magkiklik. Pero huwag yung ano, sobrang to the extent na hindi yung talagang sinungaling na. Yun, yan. Tsaka minapektuhan ka na. Di ba, naimbestigahan yung ganito, pinatawag, di ba? Tsaka ano ba yung naalala ko, yung speak of dangerous stunt. Di ba yung meron sa Taiwan yata, yun yung umakit sa building tapos nag-video. May namatay na ganun, di ba? Nahulog siya. Sa Taiwan ba yun o sa China? Basta either yan. Basta yun. Kinabukas ng kasal niya. Yung siya kumikita ng kanyang kabuhayan sa pagpo-post mga risky video na sa mga high-rise building na nagpo-post siya ng gano'n sa mga skyscraper. Talagang delikado. Pero naman, marami kasi magkagaya eh. Meron na ng Pilipinong gano'n, di ba? Yung sa Pilipino naman, nangyari, nag-post siya sa nataas siya, inatake siya sa puso. Hindi siya nahulog. Natake lang. Pero nahihirapan yung rescuer, nakunod siya. May ganun Pilipino naman. Lagi niyang inaano si, tinatap si Boy Tapang. Sa pa yun. Sa pa yun, naku po. Kakain ka ng kain, tapos kumain ka ng babae. Kain ka ng kain kung ano-ano, pabibiyan mo. Magkaroon naman tayo ng konting dignidad lang. Hindi lahat is pera ang usapan. Kahit pa paano, you live your life till the end ng intact yung dignity mo. Hindi. Siguro may mga paniniwala tayo na hindi pasok sa paniniwala ng iba. Hindi kayo, meron kang politiko na gusto na hindi gusto ng iba. Meron kang bagay na hindi gusto na. Pero yung dignidad mo, alam mo na ang mali. Sobrang, kailan ba naging tama kumain ka ng dumi ng tao? Diba? Sobrang naman yun. Tsaka, minsan, naalala ko, diba ganyan si Boy Tapang? Alam ko, mga insekto nung kinakain niya. Pero mali pa rin na yun kapag sa akin, mali pa rin. Kasi hindi may kumakain ng hollow blocks. Putik na yan. Parang na lang sa views. Tapos meron nga yung kumain ng ipis. Yung mga ganon. Binigyan niya siya ng 200. Sinunod siya ng 200. Kumain niya siya ng ipis. Grabe naman. Tapos kung ipis pa yun, ipis na hindi naman safe. Syempre. Tapos meron pa nga, diba, yung, ano ba yung sasabihin ko kanina? Yung ginawa nila, yung gumawa pa yan ng gumawa pa yan ng saranggolang gawa sa pera. Eh, di ba bawal yun? Oo, bawal yun. So, ang ginagawa nila, alam nila, sasabihin nila, hindi nila alam. Ignorance lagi ang dahilan nila. Wala nila ganun mo, tapos sorry na lang. Yun ang person nila eh, hindi po namin alam. Pero, alam mo namang alam nila. Ginagawa nila ang palusot na hindi po kasi namin alam. Sorry po. Sorry na lang ba talaga? Bago nyo gawin muna, i-research muna kung tama o mali. Diba? O yun. Dito nga, chinek ko. Pag sinearch mo, Boy Tapang, kumain ng tayo ng baboy, kumain ng tayo ng kalabaw, kumain ng puro ganun. O yun ha. Sabihin natin safe siya, pero alam mo yun, yung... Kahit hindi siya safe talaga. I mean, kasi alam mo yun, yung... Para sa kanila, sa isip nila, sa tingin nila, pero yung i-publish mo pa saan, tapos siyempre may mga tao, di ba, may mga bata. Talagang Boy Tapang ang tawag sa kanya, di ba Boy Kadiri? Tapos ito pa, siguro, isa pang magiging ayaw ko na yung mga vlog na mga magjojowa na nagkaroon ng parang kabastusan. Yung relation vlog. Yung relationship na parang yung papakitan. Yung sa vlog nila yung mga maligo ka na, ganyan ka na. Ayun na nga, sinabi ko, yung mga gano'n, yung tulad kaya yung sinabi ko na may sugar daddy, gano'n din yung vlog niya na yung mga ginagawa nila, sasabihin pa nila.
Ano na nagpasubo si Sugar Daddy. Private na yun, Parang private. nagpaano si Sugar Daddy. Sarap na sarap si Sugar Daddy sa ginawa ko kagabi, kaya binigyan ako ng gano'n. Yan. Mga ganun na vlog, Diyos ko Yun naman. yung mga... Ano ba kayong, ewan ko, ano ba, ganyan na baka, Oo. Tatalang makakate. Pera-pera na lang ba talaga? Oo, para sa ano. hindi na ba natin kayang maging decente man lang? Na, Sa vlog. Pwede natin maayos yung vlog. pwede mo lang tayo mag-vlog ng ano, ang dami na, Wholesome, ang dami, wholesome ang vlog. Pwede naman wholesome nakadamit. O, pwede naman wholesome magsalita. Hindi nagmumura. O nag-BPI. Yun pa, yung mga influencer na nagiging artista pa, mura sila sa kanilang ano, tapos yung mga sumisikat na vlogger na naging artista, pag pinapanood mo yung video nila noon, murahan sila ng murahan, acting nila mura. hindi ako ano kasi, mumura. Mura din, pero is lang, in general concept kasi, kung wala sa lugar, huwag na. Pero, syempre, you have to control it kung may Oo, camera. kayo yung control. Oo, Kung may camera kasi, Kasi it will be, makikita yan ng mga ibang tao, makikita yan ng mga bata, and gagayain niya. So, yun. Popost mo pa, di ba? Propose mo pa. Kasi hindi naman lahat napipilter. Dito sa atin, di ba? Hindi naman lahat napipilter. Ni YouTube, ni Facebook, ni TikTok. Speaking mo nga pala, meron pa akong nalalong vlogger na laging nag-ano ng mga product. Yan. Nag-i-endorse ng product na parang tinitest niya yung product. Okay. Tinetest niya. Isang suggestion ko maging makatotohanan din kasi minsan talagang disappointed ka sa product pag na-receive mo. Siguro, okay ka yung product. Hindi natin masabi kasi. Okay sa kanya yung tinest niya, pero pagdating sa tao, Hindi. Pwede rin naman kasi, hindi ko kasi siya ma-call out doon kasi posible yung binigay sa kanyang product Is is okay. maganda. maganda. Sa Kasi bagay. i-endorse niya nga yun. endorse niya, kailangan. bibigay siya ng quality talaga. Oo, Kaya Kaya pagdating sa sale, Pag umorder na siyempre, Oh, yun na, hindi yun. na maganda, hindi na puro. Kumbaga, quality yung Kaya, bibigay. Baka ganun. pero, so yun lang, since okay na naman yung time namin dito, sa mga nag-vlog na kagaya namin, gusto rin gusto rin magka-income kasi gusto rin namin magka-income Gusto rin makilala. sa vlogging or kahit pa paano, be decent enough, maging tayo, maging mindful tayo sa ginagawa natin. Wag yung puro pera ang goal. Kahit pa paano, decency, kahit pa paano yung meron pa rin tayo moral. may limitation pa rin tayo. May limitation pa rin. Yung morals natin kahit pa paano, dapat pagpatay ng camera yung morals natin intact pa rin. So, yun. Again, this Jay, Reggie? Chupat? papaalam na kami for this vlog. Okay? Bye! Bye! Bye!